will sing of Jesus' love, sing of Him who first loved me, for He left bright words above and died on Calvary. I will sing of Jesus' love, endless praise. My heart shall give Thee a start, that I might live. I will sing His love to me. Oh, the depths of love divine, earth or heaven can never know how that seed, as dark as mine, can be made as white as snow. I will sing of Jesus' love, endless praise. My heart shall give Thee a start, that I might live. I will sing His love to me. Nothing good for Him I've done. How could He such love bestow? Lord, I own my heart is worn. Help me now my love to show. I will sing of Jesus' love, endless praise. My heart shall give me a start, that I might live. I will sing His love to me. In the rustling grass I hear Him pass. He speaks to me everywhere. This is my Father's word. Oh, let me never forget that though the wrong seems soft, so strong, God is the ruler yet. This is my Father's word. Why should my heart be sad? Let us sing a song that will cheer us by the way. In a little while we're going home, for the light will end in the everlasting day. In a little while we're going home. In a little while, we shall cross the billows foam. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little
spilled on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When darkness seems to veil his face, I rest in his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. He is on his covenant and blood, so pour me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, obey and in him I found, that in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ito lamang po ang aming nihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpala at magandang gabi ang aking pong pagbati sa bawat isa po sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa ika-12 gabi na ng ating krusada o gabi-gabing pangangaral. Kasama po ang atin pong guest speaker na si Pastor Nick Francisco na may temang Pag-asa kay Kristo. At nais po naming i-welcome ang bawat isa sa inyo sa lahat po ng atin pong mga manonood sa atin pong Facebook page ng Gospel and Music Ministry, ganun na rin sa South Taguig District. At amin pong ikinagagalak na muli kayong makasamang patuloy na nanonood at kasama po naming mangaral. Amin pong pinasasalamatan ng presensya ng bawat isa at dalangin po namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa mga panahong ito. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang atin pong mga participants sa atin pong programa. Ngayong gabi ay pinangunahan po tayo sa pag-aawitan ng atin pong mga kabataan mula sa Western Bicutan Church, sina Sister Mirasol, Sister Melan at Sister Mary Jane. At tayo po ay sinundan ng pambungad na panalangin ni Sister Romila Arnaiz. At tayo po ay muling makakarinig ng mensahe na ipagkakaloob sa atin ni Pastor Nick Francisco. Pero bago po iyon, tayo po muna ay makinig sa isang tanging bilang na ipagkakaloob po sa atin ng atin pong District Pastor na si Pastor Jojo Salabo, kasama po sina Brother Jason Lucino and Brother Jinson Castigador. Kung kayo po ay meron man pong mga katanungan, ay feel free po na i-comment nyo po sa atin pong comment section at meron po tayong mga pastors upang sumagot po sa inyo pong mga katanungan. Pagpalain po tayong lahat. Sa isang
sandali sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, 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 darating na siya. Hallelujah, Hallelujah, bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tayo ay babaguhin ng kanyang kalwalhatian. Tayo ay mabibihisan ng walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay makamtan. Purihin ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, 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 darating na siya. Hallelujah, Hallelujah, bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus na ating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon sa panibagong paksa sa seryeng ito ng pag-asa kay Kristo. At ito po ay may kinalaman sa ikasampung bahagi ng ating kinikita na kailangan nating ibigay sa pananampalataya na aking kinabibilangan. Ang tawag po dito ay ikasampung bahagi. Tayo po ay manalangin sandali. Mapagpala po naming Diyos sa kalangitan. Sa sandali pong ito ay mag-aaral kami ng Biblia at ang aming topic ay ikasampung bahagi ng aming kinikita. Pagpalain po kami sa karunungan at unawang ito upang patuloy kaming makalakad sa iyong banal na kalooban. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang paksa pong ito ay marahil ay nalingid sa ating kaalaman sa loob ng mga panahong nagdaan. Ano ba itong ikasampung bahaging ito? Ang ikasampung bahagi po ay 10% ng ating kinikita. Kung tayo po ay kumikita ng 100, ang 10% nito ay 10 pesos. Ganun po yon. Kung tayo kumikita ng 1,000, ang 10% nito ay 100. Kung kumikita naman tayo ng 10,000, ang ika po nito, ang 10% nito ay 1,000.
Kung tayo ay kumikita ng 100,000, ang 10% nito ay 10,000. Kaya nga, mentras lumalaki ang ating kinikita, ay lalong lumiliit ang halaga ng ikapo. Kung 90,000 ang ating parte, 10,000 ang para sa Panginoon. Pero hindi naman po tayo malulugi kung 100 ang ating kinita, 90 pesos ang atin at 10% ang para sa Panginoon. Ito po ay balanse, porsyentuhan. Yan. Bakit kinakailangang magbigay tayo sa ating Panginoon ng 10%? Yan ang punto ng ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Ang sabi po sa aklat ng Awit 24:1. Awit 24:1. Isulat po ninyo ang talata. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Ang lupa ay sa Panginoon. Kung ganon, ang lupa ay sa Panginoon, nakikitira lang po tayo dito sa sanglibutang ito. Nakikitira lang po tayo dito. Pati yung nandito mismo sa sanglibutang ito sa Panginoon. Pati po tayo na tao ay sa Panginoon din. At lahat ng narito ay sa Panginoon. Ganyan ang pagkakadiin sa atin. Kahit na tayo ay tao, ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng lakas. Deuteronomio 8:18. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos. Alalahanin. Sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kaniyang papagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Natural, bago tayo kumita ng malaki, kailangan tayo'y matalino. Ang Diyos, kilalanin po natin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng talino, ng karunungan, upang tayo'y makapagpundar ng magandang hanapbuhay o magandang negosyo. Yung lakas, alalahanin natin na itong katawang ito ay nilalang ng Diyos. Ito ay gawa ng Diyos. At ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kalakasan. Huwag po tayong magtitiwala sa ating sariling talino, sa ating sariling lakas, sa ating sariling kapangyarihan. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Sumampalataya tayo sa Diyos na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na ito na nasa sa atin. Sapagkat ang sanglibutan at maging tayo ay pag-aari ng Diyos, ano ang tawag sa atin? Aklat ng Genesis 1:28. Ganito ang pagkakabilin sa kay Adan at kay Eva. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan niyo ang buong lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Dito sa ganitong mga salita, itinayo ng Diyos ang pamilya sa halaman ng Eden. Sila ang kauna-unahang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Bago nagkaroon ng gobyerno, pamilya muna. Bago nagkaroon ng mga ospital, pamilya muna. Bago nagkaroon ng maraming mga institusyon at mga batas sa ibabaw ng lupang ito, pamilya muna ang itinayo ng Panginoon. At sa pamilyang ito, sa pamamagitan ng dalawang ito, narito ang kapangyarihan. Sa lahat ng narito sa sanglibutang ito ay ibinigay sa tao upang ating pamahalaan, upang ating supilin, kasama diyan ang ating mga anak. Sa ating pangangasiwa sa lupang ibabaw, huwag po ninyong kalilimutan, una ang ating mga anak. Sa ipinagtagubilin ng Diyos sa atin, kayo'y magpakarami, kayo'y magpalaanakin, at inyong supilin. Nahandyan po yan na ang ating mga anak kailangang ating dinidisiplina ng tama sang-ayon sa panukala ng Panginoon. Iyan ang kauna-unahang bilin
ng Diyos sa tao, ang kanyang pamilya. At pagkatapos ginawa tayong katiwala ang tao sa lahat ng mga nilalang sa ibabaw ng lupa. Kaya lang ang nangyari, inabuso ng tao ang mga nilalang. Kaya marami na pong mga hayop, mga ibon, mga isda, endangered species na po. Bakit? Kasi sinamantala ng tao ang mga likas yaman ng sanglibutang ito. Marami na pong mga bundok ang kalbo, marami ng mga ilog ang marurumi, at ang ating mga kalikasan ay hindi na nagbibigay ng magandang pangyayari sa ating buhay. Pati ang ulan ay hindi na po mabuti. Acid rain na po ang dumadating sa atin. Pero ang sabi, ang tao ay ginawang katiwala ng Diyos sa sanglibutang ito. Unang Korinto 4:2. 1 Corinthians 4:2. Bukod dito'y ikinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Ang tao ngayon ay namamasukan. Nagtatrabaho tayo. Ang kahirapan po ng mga empleyado ngayon ay ang hindi pagiging tapat. Sa pribagitan ng tamang timbangan at panukat, magtapat po tayo. Iyan ay napakalaking hamon sa bawat isa sa atin, ang pagiging tapat. Yan ang gusto ng Diyos sa atin, ang tayo'y maging tapat. Dito naman sa aklat ng Matthew 22:21, sinabi sa kaniya, kay Cesar, nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ang background dito, may nagtanong sa Panginoon, dapat bang bumuwis kay Cesar? Ang sabi niya, bigyan niyo ako ng denaryo. Binigyan ng pera ang ating Panginoon. Kaninong larawan ang nandito? Ang iba'y sumagot, kay Cesar. Ang kay Cesar ay kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Alam yon ng mga kausap ng Panginoon na dapat silang bumuwis kay Cesar sapagkat ang Israel ay under ng regiment ng Roman Empire. Kailangan silang bumuwis kay Cesar. At kailangan din nilang magbigay sa Diyos sapagkat alam nila ang utos ng Diyos. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang ating katawan ay para sa Diyos. Levitico 27:30. Ang ikasampung bahagi, ang 10% ng ating kinikita ay para sa Diyos. Leviticus 27:30. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Ang ibig sabihin, talagang ang kinikita at pakinabang ng lupain, ng negosyo o anumang hanap buhay, ang kinikita nito, doon sa kinikita, ang 10% ng ating pakinabang o increase ay para sa Panginoon. Automatic po yun, automatic po yun. Ang ikasampung bahagi ay hindi sa atin, iyon ay para sa Panginoon. Ay, Pastor, nagkakasala po ba kung ang tao ay hindi magbigay ng ikasampung bahagi? Halimbawa, magbigay lang ako ng gusto ko. Pwedeng 5% lang. O kung gusto ko naman, 50% o kalahati. Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sa usapang ito'y nagtanong ang panig ng Diyos. Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Ang sumagot ay, oo, nananakawan ninyo ako sa pamamagitan ng ikasampung bahagi at mga handog. Ang tanong ay, kasalanan ba ang pagnanakaw? Siyempre, kasalanan. Pero ang sabi, ang hindi pagbibigay ng ikasampung bahagi ay isang pagnanakaw. Sa inyo po na mga magulang, turuan po natin ang ating mga anak na maging tapat. Ang sila ay hindi marunong mangupit, hindi marunong magnakaw. Kapag ka po ang bata ay natutong magnakaw ng maliliit na mga bagay sa loob ng bahay, ang unang biktima po niyan
ay ang sariling magulang. Tayo mismo. Tayo mismo. Nagsisimula po ang pagnanakaw ng bata sa maliliit na bagay. Kailangan pong iyan ay inyong masawata. Maturuan natin ang ating mga anak na hindi makikialam ng hindi kanya. Maturuan natin ang ating anak na huwag magnanakaw ng pera. Humingi siya sa kanyang magulang at siya'y bibigyan. Ito po, tayo'y mga anak ng Diyos. Nagtuturo sa atin na hindi natin namamalayan ang hindi pala pagbibigay ng 10 bahagi sa ating kinikita ay kasalanan ng pagnanakaw. 9. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Bakit ako magbibigay ng 10? Lahat naman hindi nagbibigay. Kung lahat ba ng tao ay hindi susunod sa Panginoon, ikaw ba'y susunod pa o hindi? Bakit susunod ka pa? Lahat na nga ng tao hindi na sumusunod. Ito po ang sabi. Kahit na hindi sumunod ang lahat ng bansa, sumunod tayo sa Panginoon. Sumunod po tayo. At buong bansa, ngayong panahong ito, hindi po itinuturo ng tao ang pagbibigay ng 10. Hindi. Kaya kami, bilang ministro ng Ebanghelyo, bilang tagapangaral ng salita ng Diyos, itinuturo po namin ito sa inyo. Kung kayo ay susunod at magtatapat sa Panginoon, nasa inyo po ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Subalit kung hindi po ninyo ito pakinggan at hindi ninyo ito sundin at kayo ay magdahilan, nasabi po namin ang aming bahagi. Ito ay bahagi namin, bahagi ninyo kung ibig nating sumunod sa Panginoon. Ano naman ang pagpapala kapag sumunod tayo sa pagbibigay ng 10 bahagi at mga handog na ating kinikita? Pangako sa nagbibigay. Malakias 3:10. Diyan din kasunod. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat, kung saang pananampalataya ka nandoon, ito ay para doon. Kung ikaw ay Katoliko, sa simbahang Katoliko mo dalhin ang iyong 10 bahagi. Kung ikaw ay isang Adventista, ibigay mo sa simbahang Adventista ang iyong 10 bahagi. O anumang pananampalataya ang iyong kinalalagyan. Iyon ang tinatawag na bahay ng Panginoon upang magkaroon ng pagkain sa kaniyang bahay. Ano ang pangako? Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Napakalaking kayamanan ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kapag ka po ako ay mga nagtuturo, kalamitang sinasabi ko ito sa tagapakinig ko, sa aking mga tinuturuan, ito ay isang paraan ng pagyaman. Kung nais po ninyo ng yumaman at pagpalain tayo ng Panginoon sa lahat ng hanap buhay na ating dinaraanan, ang isa po, magbigay tayo ng 10 bahagi ng ating kinikita. Pagpapala para sa nagpapahalaga. Ito naman ay Kawikaan 3, 9, and 10. Kanina ang may sabi ay si Malakias. Ngayon naman ay ang Kawikaan. Kawikaan 3, 9, and 10. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Yan ang panukala ng Panginoon. Yan ang pangako ng Panginoon. Kung sa pamamagitan ng ating kayamanan at tinatangkilik ay magiging parangal para sa Panginoon, ang pagpapala ay sasagana sa ating buhay. Ang halimbawa ng nagbigay ay si Abraham. Genesis 14:20. Genesis 14:20. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng buong samsam. Ibig sabihin,
si Abraham na ating ama sa pananampalataya ay nagbigay ng ikasampung bahagi. Hindi ba mayroong kasabihan na like father, like son? Like mother, like daughter. Kung tayo'y binhi at lahi ni Abraham, makikilala ang ating pagkalahi ni Abraham sa pamamagitan ng DNA. At ang DNA na iniwan ni Abraham para sa kaniyang mga anak, nagbibigay ng ikasampung bahagi. Kung ipinagmamalaki natin na si Abraham ang ating ama sa pananampalataya, tayo'y magbibigay ng ikapo. Ito ang kanyang pamana sa atin. Kagaya ng kanyang apo. Nagbigay din si Jacob ng ikasampung bahagi. Aklat ng Genesis pa rin. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sasaakin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito, na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking Diyos, sa bahay ng aking Ama, at ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na ipinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Sa ganitong pangyayari ng kasulatan ay nagsasabi na si Abraham ay nagbigay ng ikasampung bahagi. Ganon din si Jacob. Nang si Jacob ay magpanata na siya ay magbibigay ng ikasampung bahagi, naranasan niya ang kahirapan sapagkat siya ay takas mula sa kaniyang kapatid na si Esau, mula sa pamilya ng kaniyang ama na si Isaac. At siya ay kailangang mangibang bayan upang hanapin ang kaniyang sariling kapalaran. Sa kaniyang pagiging binata, naranasan niya ang kahirapan at ang kaniyang pangako, ang siya'y magbibigay ng ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang kinikita. At siya'y bumalik sa kanyang ama na napakayaman at napakalaking pamilya. Iyan ang katugunan ng Diyos sa pangako ni Jacob. Iyan ay hihamon sa bawat isa sa atin na tayo ay makipagtipan sa ating Diyos. Ang tayo'y maging tapat sa pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ating kinikita. At ang pagpapala ay sasagana sa ating kamay, sa ating buhay, sa ating sangbahayan. Ito naman ang patutunguhan ng ating pagbibigay ng ikapo para sa gawaing paglilingkod. Aklat ng unang Korinto 9:13 and 14. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana. Gayon din naman pinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa ganitong mga salita na ibinigay sa atin at pangako ng banal na kasulatan, ang salaping pa lang ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay para sa pangangasiwa sa loob ng ating relihiyon, ng ating pananampalataya. Ay kinakailangan ng paggastos at paggugol. Ngayon pong panahong ito, ang paglilingkod sa Panginoon ay isang malaking gastusin. Marami pong mga materyales na kailangang bilhin upang ang Biblia ay makarating ng maayos sa mga tao at kanilang mabasa. At maging sa panahon ng lumang tipan, ng matandang tipan, ay isang lahi ng Israel, yung tinatawag na Libita. Sila po ay ibinukod at itinangi upang gumawa at maglingkod sa gawain ng Panginoon. Hindi po sila binigyan ng mana ng lupain. Hindi sila pinartihan. At bawal po sa kanila ang sila'y maghanap buhay ng ibang trabaho, kundi ang kanilang panahon ay ibibigay lamang nila sa kanilang paggawa at paglilingkod sa templo ng Panginoon. Diyan lang sila. Subalit sila ay mabubuhay
sa mga ikasampung bahagi na dinadala ng lahat ng Israelita para sa kanila. Kapag ka po tayo ay sasamba sa Panginoon, kailangan tayo ay may dala. Ganito ang kwento nila sa Matandang Tipan. Kapag ikaw ay sasamba sa Panginoon, kung ikaw ay talagang mahirap na mahirap, kailangan ikaw ay may dalang bato-bato. Ang ibig sabihin, pag talagang sobrang hirap mo, marunong ka ng manghuli ng ibon, marunong ka ng manghuli ng mga hayop sa parang, iyan ang gawain ng mga mahihirap. Kung ikaw naman ay mayaman ng kaunti at kaya mong bumili ng tupa o may alaga kang tupa, maghahandog ka ng tupa. Na meron pa pala isa. Bato-bato, kalapate, tupa, baka. Kung ikaw ay mayaman, baka ang iyong ihahandog. Si Haring Solomon ay naghandog ng baka. Bakit? Sang-ayon sa kaniyang kayamanan. Si Job ay naghandog ng tupa para sa kanyang 10 mga anak. Isang tupa sa bawat anak. Kaya 10 tupa ang kanyang inihahandog para sa kanyang mga anak. Ganyan ang paglilingkod sa templo. Kailangan kung tayo'y pupunta at sasamba sa Panginoon, kailangan tayo ay mayroong dala. Huwag tayong sasamba o pupunta sa templo, sa harap sa Panginoon, empty-handed. Hindi po. Kailangan na tayo ay mayroong dalang handog. At ito po ang sabi, itong mga dala nating ito na ikasampung bahagi at itong dala nating ito na mga handog ay para sa mga taong nangangasiwa sa templo ng Panginoon. Kaya kung gagamitin po natin yan, ang practical sa ating buhay ngayon, ang tinutukoy po niyan, iyan ay pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Madali na pong maunawaan sa atin yan. Pero ang panawagan po sa atin, ang tayo ay maging tapat. At ito ay sa pamamagitan ng ikasampung bahagi. Ang totoo po niyan, kung tayo ay nagkukwenta ng ating kinikita, ang ibig sabihin, ang taong nagkukwenta ng kanyang puhunan at ng kanyang pakinabang ay mayroong angking talino sa pangangasiwa at pangunguna sa negosyo na kanyang pinapamahalaan. Sa ganitong paraan, nakikita niyang maliwanag ang kanyang puhunan at gayon din ang tubo. Ang puhunan at gayon din ang pakinabang. Kapital at ang increase ang tubo. Lahat po ng negosyante. Kung tayo naman ay namamasukan, ang ating sweldo ay pirmi. Pirmi rin po ang ating ikapo. Madali lang pong kwentahin sa isang taong namamasukan. Kung kumikita ka ng 20,000 sa loob ng isang buwan, ang iyong ikapo ay 2,000. Kung ikaw ay kumikita ng 100,000 sa isang buwan, ang ating ikapo, ang iyong ikapo ay 10,000. Sa ganitong pagkukwenta, ang ibig sabihin, ang isang tao ay masinop para sa kanyang hanapbuhay. Ang tao pagkatapos na kumita, hindi pa kumikita, ano ang nasa isip niya? Kung ang tao hindi pa kumikita, ang nasa isip niya ay bisyo. Hindi pa niya kinikita ang pera, ubos na. Kung ang isang tao ay naghahanap buhay at ang iniisip niya ang kanyang kaligayahan sa buhay, hindi pa kinikita, ubos na ang kanyang sweldo. Pero ang isang tao na naghahanda ay bibigay ko ang aking ikapo sa Panginoon ng may katapatan, ganito ang halaga, ang kanyang sweldo ay darating sa tamang panahon, husto, walang labis, walang kulang. Ang sabi sa Aklat ng Gawa 20:35, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina. At alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Yan po ang pangako ng Panginoon, na kung tayo'y magbibigay ng malaya para sa gawain ng Panginoon, tayo po ay magiging mapalad. Mapalad ang nagbibigay para sa gawain ng Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Muli mong ipinagkaloob sa amin ang karunungang ito upang kami makalayo sa kasalanan, sa pagkakasala ng pagnanakaw. Kailangang maibalik namin sa iyo, O Diyos, na may katapatan ang aming ikasampung bahagi ng aming kinikita. Sa aming paghahanap buhay, Panginoon, tulungan po kami na kumita ng tama at sapat para sa aming pamilya, para sa pangangailangan ng aming sangbahayan. At gayon din, O Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan, ng lakas na makatayo sa katotohanan ito na aming maibalik ang ikasampung bahagi sa aming kinikita at pakinabang. At sa ganitong paraan, patuloy ka naming papupurihan, paglilingkuran habang kami nabubuhay. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sinners lost and
Tayo po ngayon ay dadako na sa panalangin ng atin pong mga prayer request na atin pong natanggap mula sa atin pong mga viewers. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Tayo po yumuko. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay mapagkumbabang lumalapit sa inyo pong harapan at humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming pong nagawang pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Nihiling po namin na inyo po kaming linisin nang sa gayon na maging karapat-dapat kami na humingi po sa inyo. Sa pagkakataong ito, amin pong dinadalangin ang mga prayer request ng amin pong mga kapatid na at amin pong mga kaibigan. Amin pong inilalapit sa inyo si Brother June Donoso na siya po ngayon ay kasalukuyang may sakit at nasa ospital. Siya po, Panginoon, ay meron pong lung cancer at kanya pong hinihiling na magkaroon po sila ng referral upang maisagawa po ang kanya pong test. Batid niyo po, Panginoon, ang kanya pong sitwasyon at ang kanya pong pangangailangan. At alam po namin na kayo lamang ang makakatulong sa kanya upang mapagaan ang kanya pong nararanasan. Nakilang Diyos, amin pong pinapanalangin ang kanya pong kagalingan at alam po namin na bibigyan niyo po siya ng kalakasan upang makabangon po sa banig ng karamdaman. At dinadalangin po namin na gawaran niyo po siya ng inyo pong mapagpalang kapangyarihan at inyo pong makapangyarihang kamay upang malagpasan niya po ang kanya pong mga pagsubok na ito. Ganun na rin sa kanya pong buong pamilya. Tulungan po sila na bigyan po sila ng patuloy na kalakasan sa kanila pong kinaharap at patuloy po ang kanila pong paglilingkod sa inyo, Panginoon, bagamat sa mga pagsubok na ito. Amin din pong dinadalangin si Brother Ezekiel Alida na sa kanya pong medical exam ay nawa po ay maging maayos, maging maganda po ang result ng kanya pong eksaminasyon, lalo na sa kanya pong nalalapit na pagsampa muli sa kanya pong trabaho sa barko. Dalangin po namin na inyo rin po siyang bigyan ng kalakasan sa kanya pong pangangatawan at ganoon na rin sa kanyang buong pamilya at maging patuloy na pagpapala po siya sa kanya pong mga gawain, sa kanya rin pong trabaho, ganoon na rin po sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Amin pong nilalapit ang amin pong kapatid na si Brother Thomas Lingo Jr. Ang kanya pong tainga ay hindi po masyadong makarinig. Amin din pong hinihiling ang kagalingan sa kanya pong nararanasan. At alam niyo po, Panginoon, ang kanya pong kalooban na nais niya po na gumaling sa kanya pong nararanasan. Alam po namin na marami pa po siyang mga gustong mabubuting gawain kasama kayo, Panginoon, at tulungan nawa siya na maranasan niya ang pagpapala at paggaling na nagmumula po sa inyo. Amin pong nais din isama sa panalangin si Sister Azael Marie na siya po ay meron pong interview bukas na ito po ay patungkol sa kanya pong trabaho at sa kanya pong career. Amin pong pinasasalamatan, Panginoon, ang oportunidad na ito na siya po ay nakahanap at siya po ay pinagkalooban na ng oportunidad na siya po ay ma-interview. Dalangin po namin na inyo po siyang bigyan ng katalinuhan na nagmumula sa langit, na nagmumula sa inyo, dakilang Diyos, na ang interview niya bukas ay maging successful at naaayon po sa inyo pong kalooban na tuman po ang kanyang trabaho na nais niyo po para sa kanya, ipagkaloob niyo rin po ang free Sabbath sa kanya, ganun na rin upang maging hindi po ito maging sagabal sa kanya pong paglilingkod sa inyo, dakilang Diyos. Amin pong pinasasalamatan ang patuloy niyo pong provision sa bawat isa sa amin pong mga buhay na bagamat kami po ay nakakaranas ng maraming pagsubok sa aming buhay, patuloy po namin nakikita ang inyo pong paggawa sa amin pong mga buhay, ang inyo pong pagpapalang, siya pong amin pong natatanggap sa araw-araw. Dalangin po namin na maging mapagpasalamat kami parati sa amin pong mga
pagsubok na nararanasan, ganun na rin ay kami po ay maraming natututunan at amin pong patuloy na ipinapanalangin ang amin pong mga manonood sa amin pong krusadang ito, amin pong mga kaibigan na hindi pa po nakakatanggap sa katotohanan, nawa po'y buksan po ang kanila pong mga puso, ganun na rin ang banal na Espiritu ang siya pong gumawa at ang mag-work po sa kanila pong mga puso at patuloy po nilang matanggap ang magandang balita na inyo pong pinapahayag po sa amin. Amin pong dalangin na ang mga prayer request na hindi man po mabanggit ng bawat isa, hindi man po namin maisambit sa panalangin, ay alam nyo po ang mga laman ng amin pong mga puso't isipan, ng amin pong pangangailangan. Alam nyo pong higit ang amin pong mga kalooban sa amin pong mga karanasan. Alam po namin, dakilang Diyos, na kayo po ay amin pong kasama sa araw-araw, nalalakad po sa amin pong buhay. Amin pong pinapanalangin na patuloy niyo pong pagtibayin ang amin pong pananampalataya sa inyo at patuloy po kaming gamitin ang amin pong mga talento, ang amin pong mga kakayahan ay magamit po namin sa banal na gawain. Dakilang Diyos, amin pong pinupurit, pinasasalamatan ng inyo pong pangalan sapagkat lahat po ng kabutihan ninyo ay amin pong nakikita at nawa ito po ay magliwanag din sa aming buhay ng sa gayon, ay magliwanag din kami sa mga kapatid at mga kapwa namin, amin pong nakakasalamuha sa araw-araw. Maraming salamat o Diyos sa lahat po ng kasagutan, sa lahat po ng amin pong mga panalangin. Ito man po ay maliit o malaki, lahat po ng ito ay amin pong pinasasalamatan at binabalik ang lahat ng papuri sa inyo. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ayan, magandang gabi po mga kapatid. Maraming salamat po kay Sister Charlene Tacoge sa kanya pong pagbibigay ng panalangin para po sa mga prayer request na sinend po sa atin ng ating mga viewers. Ngayon naman po, bago po tayo dumako sa ating Bible quiz, tayo po muna ay babati. Unahin na po natin ang mga viewers natin dito po sa Gospel and Music Ministry. Nandito po ngayon si Sister Helen Sanchez. Magandang gabi po sa inyo. Ganon din kay Sister Inday de los Reyes, Royce Prime, Daniela May Acob Domingo, Rove Mon Francisco, at ganon din po kay Leonora Mangiliman at kay MC Tibor. Yan, si Gina P.B. Tayag, Sister Irene Gakutan, Egas Manuel, at ganon din kay Ronilyn Menor Domingo. Good evening po sa Sister Teresita Estola Meneses, kay Brother Edgar Niniel Bacus, at kay Joaima Crisostomo Sumilong. Hello po sa inyo. At kay Yoli Escabusa Mosne Ortega. Ganon din kay Lorena Geraldes Marilyn Portales Moreno, Grace Ann Bernardino Zamora. Magandang gabi po sa inyo. At ganoon din kay Lei Jing Kanja, Nelson Ganyola, Elsa Magtibay, Perez Angel James, at kay Brother Ramil Rosalita. Hello po. At kay Clara Damina Corpus. Yon po. At dito naman tayo ngayon sa South Taguig District Youth. Andito si Mitch Donoso Cortizano. Yan, kay Sister Minda Lingo, Analiza Desierdo Jacinto, kay Conch, at kay Ma'am Jennifer Sumagaysay. Hello po.
kay Rosita Novero, Evelyn Balboa. Yun yung tamang bigkas ata sa pangalan ni Sister. Evelyn, di Evelyn. At kay Shemuel Christopher Hanayon, Mitch Donoso Cortizano, yon si Sister Terry. Magandang gabi po, Sister Terry. At kay Edna Paraiso Mindalingo, yun, nabanggit ko pala kanina. Kay Elena Daray, Angeline Rivalde, Maricel Cabas Creencia, at kay Ann Andaya Maglangke, Samuel Hanayon. Hello po, Sister Luz Biminda Alida Tacoge, at binabati ka po ni Sister Charlene Tacoge. Hello daw po. At kay Sister Terry Silapan, magandang gabi po, Sister Terry. At binabati ka rin daw po ni Cherry Silapan. Kay Sister Gemma Novero Kabigting, kay Brother Stephen Christian Hanayon. Happy viewing din po kay Merly Kahilog, Eden Kapatar, Jane Dionisio. At yan, sa lahat po naman hindi nabanggit, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. At ngayon, dadako na po tayo sa ating Bible quiz. Okay, ready na po sila. Ito na ating katanungan. Sa 1 Corinthians, unang Korinto 10, talatang 31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa blank ng Diyos. Ano po yung blank na yan? Letter A, ikaliligaya. B, ikabubusog. C, ikatataas. At D, ikaluluwalhati. Yan. Ano po yung blank na yan? Sige po. Sino na ang nakakuha ng tamang sagot? Aha, sino na po ba? At kung sino po ang nakakuha ng tamang sagot, ay makaka-receive po kayo ng 40 pesos na load. Ang load po na yun ay magandang gamitin para po makapag-share po kayo ng marami pa. Para marami po ang makapanood sa ating gabi-gabing panghangaral. Ayan na, meron na po dito sa Gospel and Music Ministry si Carlo Gregorio. Si Carlo Gregorio ang nakakuha ng tamang sagot sa Gospel and Music. Ayan, paki-send na lang po ang inyong number, cellphone number sa Gospel Music Ministry o kaya po sa South Taguig District Youth. Carlo Gregorio. At dito naman po sa South Taguig District Youth, ang nakakuha po ng tamang sagot, unang nakakuha ay si Shemuel Christopher Hanayon. Hello po. Parang si brother ang nakakuha nung nakaraan din. Ayan. Very good po kayo mga kapatid. Ayan, sa mga nakakuha po ng tamang sagot, paki-PM po ng inyong cellphone number dyan po sa South Taguig District Youth at sa Gospel and Music Ministry. Muli po mga kapatid, magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi, alas 7 po. At naway, patuloy niyo pong suportahan at i-share ang gabi-gabing pangangaral po natin. Meron na lang po tayong ilang gabi pa. 2 gabi na lang po ng pangangaral kasi hanggang Sabado na lang po tayo. At naway patuloy po nating panoorin, i-share, i-like, at patuloy na ibahagi sa iba pong mga pwede pang nating mapaabutan ng ating pangangaral. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong suporta at naway ang pagpapala po ng Panginoon ang managana po sa bawat isa sa atin at patuloy nating mahalin ang ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po, good evening and good night.